Hello mga ka-show! Welcome back to my channel. So, ngayon pala is meron akong i-share sa inyo. Importante ito sa buhay ko. And, pinag-isipan ko talaga ito kung i-share ko ba ito talaga dito. Kasi nga hindi ito madali sa akin, lalo na pag merong nagbabash sa akin, lalo na yung sa mga nagtatanong na kailan magkaanak, mga ganyan. So, share ko yung first visit namin sa hospital. So, pumunta kami sa hospital last month. So, hindi ko pala in-upload direct yung video. So, ngayon ko palang May 1 pa lang ako. May 1 ako nag-video ngayon. Pero meron akong binideo last month kasi nag-start kami March. So, actually, matagal ko na ito pinaplano na magpa-check kami whole body para malaman kung ano. Kasi nga matagal kami nagsasama tapos hindi na pagkaanak. Actually, chinek ako nila nung before. Pumunta ako dito sa Korea, mga 2022, chinek ako, pero ako lang. So, that time, wala naman nakitang anong problema talaga. Pero, kasi pag-check up namin is, na siya, merong problem. Basta pagkita ko nila sa inyo yung ibang clip. So, hindi ito madali sa akin ng pa-share ng ganito kasi hindi ko akalain na ma-experience yung ganito. Kasi yung friend ko is sinasamahan ko rin before pumunta sa IVF center, ganun. Pero di ko talaga akalain na ma-experience ko to. So, as in, pinagplanuhan to namin ng maigi na mag-asawa. Pagkita ko na lang yung clip na video ko last month. Guys, good morning! So, ngayon pumunta kami ng hospital. Before pala kami pumunta ng hospital, meron na kaming appointment. Tumawag na kami kasi advice ng doktor after ng period ko before kami pumunta. So, kahapon natapos na yung period ko. So, ngayon na kami pumunta. So, meron pa kaming time. So, yeah, mag-washing muna kami. So, after that, hindi na ako nakapag-video sa loob ng hospital. Nag-lunch na kami. Pero yung chinek ka pala today is yung chinek yung uterus ko and then yung asawa ko din. And then yung counseling kung ilang years na kami mag-asawa and then mga documents namin. Ganun kasi yan dito. So, yeah. Hello guys. So, ngayon is dito kami sasakyan. Kasi pang 3 times ko na pumunta dito. So, kinakabahan ako. Yun lang. Pasok tayo sa loob. Labas na kami. But anyway, kinakabahan ako. See you there. Pala yung hospital Dream Yosong Yeon. Parang Dream Fertility Center. So, ayun yung name. Nandun sa taas yung pinakaano. Actually, kinakabahan talaga ako. But yeah. Kaya ko to. Kasama ko yung ngayon yung asawa ko. So, ito yung nila. Punta tayo dito sa second floor. Welcome back to my channel. So ngayon i-share ko lang sa inyo yung journey ko sa pag-IVF ko dito sa Korea. So last week, March 14 is pumunta kami sa IVF center. And then chine-check nila yung whole sa private. And then wala pa masyadong result. Bali yung first visit kasi namin yun. So, interview, nakapokus muna sila sa muna kung ilang years na kami nagsama, tapos yung mga private matters na mga question, ganun. Then, yesterday, March 19? Yeah, March 19. So, pumunta ako doon for my, like, X-ray o ultrasound.
ultrasound. So, sorry, hindi pa ako knowledgeable sa mga ganito kasi first time ko din to na-experience. And then, check up nila ulit ako. Tapos, sa nagtatanong kung masakit pa o hindi, siyempre masakit talaga, besh. Masakit siya. But before that, before ng ultrasound, may in-inject sila sa akin. Kasi yung first talaga ginawa pagdating doon is, nag-x-ray sila ulit sa ano ko. Tapos nakita nila na sobrang baba ng vitamin ko. Like, 19 lang siya. Actually, yung regular is na 30 siya. So, 30 plus, ganun. So, ayan, meron silang in-inject sa akin na vitamin D dito sa sa balakang. Yeah, sa malapit sa baywang. And then, dalawa yung in-inject sa akin actually for antibacterial kasi may nakita sila sa ko, sa loob ko na nag-blackout. Like, siya. Merong problem yung ko left. Actually, iniyak ko na kagabi lahat. Hindi ako nasasaktan masyado sa pero nasaktan ako sa result actually. Tapos, ayun na nga, nila yung ko, yung uterus ko. So, lumabas na yung result. So, buti na lang nandun yung friend ko kasi hindi naman talaga ako magaling mag-Korean. So, in-explain ng doktor sa friend ko. Tapos, in-explain ng friend ko dito sa akin kung ano talaga yung result ko. So, like, ganun. Like, tube block symptoms na yun, sinerch ko nga. So, yun pala yung every menstruation ko, sobrang sakit talaga. And cause din dahil sa daw, like, passive sa sa palaging ng sigarilyo, ganun. Tapos, dala na rin dun yung mga stress. Ganon. Tapos yung pinakamasakit talaga para sa akin na sinabi ng doktor, yung result ng ko, yung x-ray nila sa akin or ultrasound nila sa akin is hindi normal talaga. Kasi yung edad ko ngayon is magra-run 26 na ako. So, yung result ng test ko is para sa 36 years old. So, yun talaga, nada-down talaga ako sa mag-26 pa ako, pero yung ko, x-ray ko is para sa 36, like, what? Parang hindi ako paniwala talaga. Yan talaga ako nagda-down, like, but marami namang way. Anyway, mayroon akong ininom na gamot para sa siya, but hindi pa siya yung talagang pero sobrang strong, 3 piraso lang. And then, ito yung result niya actually. Ito siya. So, nangihina ako kasi dami kong actually, masakit pa yung ulo ko ngayon. Hindi ko makontrol yung emotion ko. I want to try na na baging okay kasi sabi ng doktor, may okay lang naman. Merong mga paraan. Pero napiktuhan talaga ako. Yun talagang sumikip ng dibdib ko na sabi ng doktor na yung edad ko ngayon is yung ko is pang 36 na, yung uterus ko. Tapos may problem pa sa left ko. So, ayun, kailangan ko din ng bed rest. Daming dito. Hindi ko ma-explain lahat kasi hindi ko naman talaga to alam. Kaya yung mind ko is nakapokus lang dun sa sa edad na narinig ko na yung ko is pang 36 years old. So, actually, iniyak ko na siya kagabi. So, iyak ako kagabi. Sabi ng asawa ko, bakit ka ba umiyak? May paraan nga, di ba? Maraming paraan. Ganun. Hindi naman daw masyadong serious. So, iyak pa rin ako. Hindi ko talaga makontrol. So, hindi naman sa pagka-OA. Pero maranasan niyo din to kasi alam ko yung yung friend ko din nakaranas ng ganito. And then, sabi niya, umiyak pa rin ako eh. Sa mga ilang minuto na ako umiyak. So, sabi niya, hinawakan na yung kamay ko. Sabi niya, hindi natin to ituloy kasi parang masyado kaya tang nasasaktan. Tapos, daw ako. Yung mind ko daw is mahina daw. Second step pa nga to, diba? So, ayun.
first time pa to namin, tapos nasa second step pa kami. So, hindi pa talaga yung sobrang seryoso. So, what if daw merong mangyari next? Ganon. So, kung kakayanin ko ba daw? So, sabi ko, kayanin ko, try natin ng kaisa. Try natin to. Kasi, sabi ba may naman, may way naman. Ganon. Sabi ko, pag nandito ka lang sa tabi ko, ganon, makayanan ko to. Support ka lang sa emotion ko kasi hindi ko makontrol minsan yung emotion ko actually. Lalo na sa ganitong siya. So, ayun. So, ayoko talaga ma-stress actually. Pero, ito pala yung feeling. Ito yung feeling. Kaya, ko talaga yung friend ko. Kasi yung friend ko din before is nag-IVF din siya. Tapos, marami kasi akong kinatakutan kasi sobrang mahal ng IVF at saka maraming sakit. Marami akong maranasan na sakit like injection, maraming basta search nyo na lang pag gusto nyo talaga malaman. Tapos, yung friend ko kasi is marami kasi talaga akong friend na nag-failed talaga. So, yun yung worry ko. But sabi ko, si Lord na bahala. Kung plan niya na mag-anak talaga kami this time, ibigay na talaga. Pero pag hindi, maybe may naman siguro, may plan talaga na better si God. So, sabi ko, ituloy ko to kahit masakit. Actually, malapit ako nag-pass out kahapon pag nila sa ko. Malapit talaga ako mawala ng malay. Pagpasok nila sa ganun. Tapos, pinahold nila pala ako ng manika. Cute na manika. Ginaganon nila. Tapos, pagpasok sa nawala ako, parang talaga mawala ng walay. Buti natin, hindi ko alam, basta hindi talaga, ang sakit talaga. Tapos, ko yung titibar na kasi wala talagang na yung kamay ko. Ganun kasakit siya. Actually, hindi pa yun iba yung next week na yung egg retrieval ko. Ganun. So, ayan daw yung pinakamasakit. Actually, na ko yun sa friend ko kasi ako yung before nung din siya ng pag egg retrieval na yun yung masakit talaga daw. So, yun palang iniisip ko ngayon. Kung makayanan ko ba. Ganun. Pero sabi ko nga, nakayanan nga nila hindi nga lang sila one time Kailan nga sabi, hindi nga masyadong serious to sa akin. Pero ko lang, mahina ba talaga ako? No, hindi ako mahina. Iniyak ko lang. Kasi para maano yung ko, yung feelings ko malabas ko kasi. Kasi pag tapos ko ng iyak, okay na ako Ganun. Pero hindi pa pala. Hindi pa ako okay talaga. Pero anyway, i-upload ko to na video na to pag na full, na talaga, ma-success na talaga lahat or matapos na yung IVF journey namin. Kasi dito pa lang na stage, nahihirapan na ako. Ayaw ko ma-stress, pero hindi talaga mapigilan. Lalo na pag dito na ako sa bahay, hindi ako labas-labas. Lalo na pag ako ng sama ng friend, ayaw nila na maramdaman na malungkot ako, ganun. Hindi rin ako nagtumatawag sa family ko ngayon, as in ako ngayon, as in wala, as in sarili ko lang. Merong nakaalam na ganito yung journey ko ngayon. Yung close friend ko lang dito talaga sa Korea. Sila yung may alam, siya yung nag-assist sa akin kahapon. So, ayun na guys. Pray for me na maging okay to lahat, mag-success to in the name of Jesus. So yan na, update ko kayo next time pag okay na talaga lahat.